Magandang umaga, pamilya. Kamusta kayong lahat ngayon? Excited akong makasama kayo. May mga bagay akong nais pag-usapan sa inyo. Pumunta ako sa isang serbisyo ng simbahan kagabi at sobrang ganda nito. Eksakto ang hinahanap ko. Kumilos ang Espiritu ng Panginoon at presensya ng Panginoon ay sobrang kahanga-hanga. Ang atmosfera ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Gusto ko ikwento ito sa inyo ng kaunti. Pumunta ang anak ko at nakatanggap siya ng basbas. Ang asawa ko pinagpala. Serbisyong ito ng simbahan. Alam mo, at ang saya lang na hindi mo na kailangang mag-alala basta pumasok ka lang doon at makainom. Pumasok ka lang at makakaramdam ka ng panibagong sigla. At sobrang ganda lang talaga. Alam kong marami pang darating. Alam mo, ang Collinsville, Oklahoma ay talagang masiglang lugar. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay may malaking ginagawa sa Collinsville, Oklahoma. At kaya alam mo, tulad ng sinabi ko, alam nyo, totoo lang ako sa inyo. Tao lang ako, katulad ng sino man. May mga issue ako at pinagtatrabahuhan ko ang mga ito. Pinagtatrabahuhan natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. Sinusubukan kong maglakad ng maayos araw-araw, alam mo. Pero gutom at uhaw ako, katulad ng lahat. And umupo ako sa likod at gusto ko lang parang maging espongha. Pumupunta ako at umuupo sa pinakahuling hilera ng maraming beses at pinapanood ko lang kung makikita ko ang mga anghel o mga pagbisita ng mga anghel o kung ano paman. Alam mo, hindi ako pumapasok sa harapan. Maraming beses na gusto kong, alam mo, tingnan kung may mga espiritu ng ministeryo na pumapasok para pagpalain ang kongregasyon. Kasi madalas nangyayari iyon, pero sa pagkakataong ito, tumasamba lang ako kasi ang pagsamba ay napakaganda. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumasok kasama ng pagsamba. Naupo ako sa likod tulad ng sinabi ko at nakayuko ang ulo ko. At bigla nagpakita sa akin si Jesus sa isang bisyon na bukas ang mga mata. And sa bisyon na bukas ang mga mata, lumapit siya sa akin. At ibig kong sabihin, napakalapit niya. Napakalapit sa akin. At kapanood lang niya ako, ngumiti siya. May malaking ngiti siya sa kanyang mukha, parang tumatawa siya. At masaya lang siya sa serbisyo. And nakatingin siya sa akin at hindi niya man lang. Di ko kailanman narinig yon. Hindi siya kailanman nagsalita. Pero nasa espiritu ako, alam mo, tulad ng sinabi ko. At nakatingin ako sa ibaba. And tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang isang corona. Isang magandang corona na puno ng mga ruby. At may mga diamante nasa paligid ng corona. Ito ang mga batong onyx. And ang unang pumasok sa isip ko ay, wow, madilim ang onyx. Alam mo, ito ay isang itim na bato, pero parang masama yon. Alam mo, nandyan yun sa corona. At alam mo, iniisip ko lang yon, pero narinig ng Panginoon ang mga iniisip ko. At pagkatapos ay nagsalita siya sa akin at sinabi, Brandon, nilikha ko ang lahat ng kulay at nilikha ko ang lahat ng bagay. Ang sagana para sa iyo upang mag-enjoy. Anak, itim na onyx. Kung ang gumawa ng batong iyon. Nandito ito para sa akin. And sabi ko, wow, alam mo, na-bless ako sa sinabi niya dahil binago nito ang opinion ko. Tungkol sa itim na onyx na bato. At kaya ako ay tulad ng wow. At tinitingnan ko ang koronang ito. Ngunit sa pagtayo sa harap ng hari ng mga hari, ang puso ko ay parang, may gusto akong ibigay sa iyo. Gusto kitang parangalan ng isang bagay. At tumingin ako sa ibaba at wala akong kahit ano sa akin, kundi ako lang, alam mo, naisip ko na ibibigay ko lang sa sarili ko. Pero sabi ko, gusto kong magbigay ng higit pa dahil nakatayo ako sa harap ng hari ng mga hari at sa pangitain. Kinuha ko ang magandang koronang iyon at may mga diamante ito. Tulad ng sinabi ko, nakabalot ito sa bawat isa sa mga batong onyx na iyon. And may mga napakalalaking diamante sa lahat ng ito. And sinabi niya yung personal na corona. Bawat isa. Aking mga anak ay magkakaroon ng corona kapag sila ay dumating sa langit. At ito ay napakaganda. Tulad ng sinabi ko, ito ay puno ng iba't ibang mga cool na bagay na nandyan sa koronang iyon. At bawat isa. Sinabi niya ito sa akin tuwing ako ay sumasamba. Nasabi niya na meron siyang corona na dinisenyo para sa bawat individual na mananampalataya. Ito ay ginawa ng espesyal para sa kanila, ang mga hiyas. Lahat ng bagay ay may representasyon, okay? Kaya kinuha ko ang koronang iyon at ang tanging magagawa ko ay ang sumamba sa kanya gamit ito sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa kanya. At ako, kinuha ko ang koronang iyon sa espiritu at ibinigay ko ito sa kanya. At parang gusto ko lang sanang magbigay sa iyo ng alay. Gusto ko lang sanang bigyan ka ng something espesyal. At ako dahil wala akong kahit ano, pero parang ikaw,
Kapag pumapasok ka sa presensya ng isang hari, gusto kong dalhin sa kanya ang isang regalo, tulad ng mga pantas na tao na nagdala sa kanya ng ginto, at insenso, at dinala nila kanya ang mga regalo dahil sinasamba nila siya gamit ito, at ang isa ron ay napakaganda. Kaya kinuha ko iyon at kinuha ko ito sa espiritu at tinitingnan ko sa bukas na pangitain at ibinigay ko ito sa kanya. At ang talatang iyon, ibinabagsak ang mga gintong korona. At wala akong buong talata pero alam ko na ito ay nasa pahayag. Naniniwala ako. Pero parang umuukit lang iyon sa loob ko. At ako biniyayaan ko siya nito. At ang ginawa lang niya ay ngumiti na may pagmamahal sa kanyang mukha at parang wow. Parang ito ay isang karangalan pero ganun nga. Alam mo, parang tinanggap niya mula sa akin pero sabi ko, wala akong kahit ano sa sarili ko na maibigay sa iyo, Panginoon, kundi ako lang. Pero nagbigay ako sa kanya ng regalo mula sa isang bagay na pinagpala niya sa akin. At kung ano ang darating, marahil sa hinaharap habang naniniwala ako kapag nakarating tayo sa langit. At biniyayaan ko siya nito at pagkatapos ay nagsalita siya sa akin at sinabi niya, Brandon, nagdadala ako ng panibagong sigla sa aking mga tao. Nauuhaw sila maraming. Inyo ang nanonood ng video na ito ngayon na nauuhaw para sa isang sariwang inumin ng buhay na tubig. And sa sandaling ito, sa pangitain na iyon, tuwing tumingin ako sa harap ng simbahan, may mga alon, kanyang kaluwalhatian, mga alon ng kanyang presensya na umaagos. And nakita ko ang isang magandang kulay rosas na parang paglubog ng araw na may. Ba't ibang magagandang kulay rosas? Pero ang mga alon, nang sila ay papasok, parang nagniningning na may kulay rosas. Gandang kulay ng paglubog ng araw, and sila ay dumarating sa mga tao. Nagdadala sila ng panibagong sigla, and sabi ng Panginoon, magdadala ako ng panibagong sigla sa aking nalalabi. Aking mga tao na humahanap sa akin. At nakita ko ang mga alon na dumarating. At sinabi niya, habang dumarating ang alon na yon, magdadala ako ng isa pang alon na kasunod nito. Sapagkat sa mga huling araw na ito, kung mananatili ka sa puno ng ubas, kung mananatili ka rito, mananatili ka sa akin, at ang mga salita ko ay mananatili sa iyo, hihilingin mo ang nais mo, at ito ay mangyayari. Ayan sinabi niya. Dadala ako ng alon ng aking kaluwalhatian sa aking mga tao, isang alon ng panibagong sigla, isang tuloy-tuloy na panibagong sigla. So for a minute, pag-inom mula sa tasa na iyon, kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa punuin mo ang aking tasa, Panginoon, itataas ko ito, Panginoon. Halika at pawin, yan ang sinasabi ko. Uminom mula sa ilog, buhay na tubig. Sinabi niya mula sa iyong tiyan ay dadaloy ang mga ilog. Buhay na tubig. At sinabi ko sa iyo, may isang ilog ng buhay na tubig na magsisimulang umusbong, 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 umusbong mula sa iyo habang nananatili kang malapit sa Kanya at hinahanap mo siya araw-araw. Magdadala siya ng panibagong sigla sa iyo. Kaya, niniwala ako sa Diyos kasama mo ngayon para sa isang bagong inumin ng tubig na yon. Alam ko na may lugar ng kawalang pag-asa para sa marami sa inyo. Na ikaw ay sobrang gutom at sobrang uhaw at sobrang desperado na madampian ka niya sa isang makapangyarihang paraan. At sinasabi ko sa iyo, gusto ni Jesus na maging totoo sa iyo at maging bagong inumin para sa iyo na hindi ka matuyot at hindi ka mapagod. Maraming sa inyo ang gustong sumuko sa mga bagay, gustong sumuko sa ministeryo, gustong sumuko sa inyong kasal, gustong sumuko sa inyong mga anak, gustong sumuko sa buhay, sa inyong mga trabaho, anuman na nagsasabi, hindi ko na kayang tiisin ang pressure, masyado nang mahirap ito para ipagpatuloy. At gusto ng Panginoon. Bigyan ka ng sariwang haplos ngayon. Sabi niya sa akin, sabi ni Brandon, gusto kong bigyan ng inumin ang aking mga tao. Marami sa inyo ang nasa sitwasyong iyon ng kawalang pag-asa na nagsasabi, hey, nakikipaglaban ako sa sakit na ito, nakikipaglaban ako sa sakit na ito, nakikipaglaban ako sa depression o pagkabahala o takot at hindi ko na kayang magpatuloy. At ulit-ulit mo itong iniisip, Diyos, nasaan ka? Paano ko malalampasan ito? Pero sinasabi ko sa iyo, sinabi sa akin ng Panginoon kagabi, sabi niya, gusto kong magdala ng sariwang haplos sa aking mga tao at gusto niyang dalhin ito ngayon. Alam mo, nakaupo ako doon at tulad ng sinabi ko, may mga pinagdadaanan din ako. At nadiniwala ako na baka sa susunod na serbisyo na pupuntahan ko, makakamit ko na ang aking breakthrough sa mga bagay na pinaniniwalaan ko para sa aking anak na si Megan.
Siguro sa susunod na pagkakataon na nandito ako sa simbahan, siguro makakamit namin ang kanyang buong pagpapakita, baka makuha ko na ang buong pagpapakita ng mga bagay na pinaniniwalaan ko at pinigilan ako ng Panginoon sa parehong pangitain, sa parehong karanasan. Nandito ako at sabi niya, Brandon, bakit hindi ngayon? Bakit mo palaging ipinagpapabukas? Himala para bukas, kung handa na akong gawin ito ngayon. Ang pananampalataya ay tinatawag ang mga bagay na wala pa bilang kung ano sila. Yun, ang pananampalataya ay tinatawag ito ngayon. Hindi siya naniniwala, hindi palaging sinasabi ng Panginoon sa iyo ay bukas na. Ang bukas ay isang magandang pag-asa. Makukuha mo ito sa susunod na araw. Makukuha sa susunod na araw. Tanggapin mo ito ngayon. Hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos dahil sa kawalang paniniwala, kundi siya ay matatag sa pananampalataya, naniniwala at siya ay lubos na kumbinsido na ang pinangako ng Diyos ay kaya rin niyang tuparin. At gusto kong maniwala ka ngayon sa iyong mga sitwasyon para sa iyong ngayon. Ngayon, ang pananampalataya ay isang substansya ng mga bagay na inaasahan at ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, mga bagay na pinaniniwalaan mo, hindi bukas, hindi sa susunod na serbisyo, hindi kapag nakasama mo ang ibang ministeryo ng pagpapagaling. Well, pwede rin namang mamaya, maniwala ka para sa iyong pagpapakita ngayon. At yun ang sinasabi niya sa akin, dahil palagi akong may mga iniisip, siguro. Sa susunod na pagkakataon, siguro. Isang taon mula ngayon, siguro darating na ang aking tagumpay. Alam mo, para sa kung ano ang pinagdaraanan ko, mga taon na ito. Siguro, sa susunod na pagkakataon, at palagi mong nakukuha yon. Palagi mong itinutulak ito sa hinaharap. Palagi mong itinutulak ang bagay sa hinaharap, gagawa ang Diyos ng isang bagay. Pero maniniwala tayo sa Diyos. Yun, para sa iyong himala, maniniwala tayo sa Diyos ngayon. Para sa iyong bagong haplos ng inumin, darating siya at pupunuin ang iyong tasa dahil itinatataas mo ito. At pupunuin niya ang uhaw ng iyong kaluluwa. Naniniwala ako ng buong puso, si Jesus ang tagapag-ayos ng lahat ng bagay, na walang bagay na masyadong imposible para sa Kanya, na anuman ang iyong gawin ay magtatagumpay, na anuman ang iyong hawakan ay pagpapalain. Dahil ikaw ay anak ng hari na mas dakila ang nasa iyo kaysa sa nasa mundo at ang 1,000 ay mahuhulog sa iyong tabi at 10,000 sa iyong kanang kamay, ngunit walang bagay na lalapit sa iyo. Naniniwala ako ng buong puso, binayaran ni Jesus ang halaga para makalakad ka sa tagumpay mula sa sakit, karamdaman, mula sa pagkaalipin, mula sa mga bisyo, walang pakialam. Kung ano ang pinagdadaanan mo, walang bagay na masyadong mahirap, walang bagay masyadong mabigat na hindi ka kayang palayain ni Jesus. Naniniwala ako ngayon ang iyong araw. Ngayon ang iyong araw para sa iyong himala. Kaya't maniwala tayo ngayon ng magkasama, anuman ang iyong pinaniniwalaan. Kahit gaano kalaki ang tingin mo dito sa isip mo, alam ni Jesus kung ano ang kailangan mo at ako, magiging dalawa mo. Sasangayon ako sa iyo at maniniwala ako. Kasama mo para sa iyong pagpapakita. Kaya Ama, manalangin tayo yumuko at manalangin. Ama, papasalamat ako sa iyo, Panginoon, para sa bawat pangangailangan. At alam mo, lahat ng kailangan natin, at nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Sumasang-ayon ako sa mga taong ito ngayon, mula sa bawat tao, kahit ano pa man ito. Walang bagay na masyadong malaki. Walang bagay na masyadong maliit. Jesus, nagpapasalamat ako na sinabi mo, sa pamamagitan ng iyong mga latay, tayo ay gumaling. Ngayon, naniniwala ako na sila ay gumaling na hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Hindi sa susunod na araw pagkatapos nito. Ngunit, hanggang, tinatawag natin silang gumaling na sa pangalan ni Jesus. Nananalangin ako at naniniwala tayo na tinatanggap natin ang kagalingan sa bawat sitwasyon ng iyong buhay, kagalingan at paglaya mula sa mga adiksyon, kagalingan at paglaya mula sa sakit at karamdaman, mga cancer at diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga. Kahit ano pa man ito, binayaran ni Jesus ang halaga para ikaw ay gumaling. Tinatawag ka namin gumaling buo at maayos sa pangalan ni Jesus. Ngayon, Satanas, ihinto mo ang iyong mga kamay sa ari-arian ng Diyos. Inuutusan ka naming pakawalan sila ngayon sa pangalan ni Jesus. Binabasag namin ang mga matibay na kuta ng Satanas. Binabasag ang mga adiksyon.
Inuutusan namin itong maputol sa kanila sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng dugo, na dumating ka at pinalaya kami. Inuutusan ko na ang sino mang pinalaya ng anak ay talagang malaya, at inuutusan ko ang kagalingan at kabuuan at kalusugan para sa kanila sa pangalan ni Jesus. At pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na walang pagkakabihag sa kanila mula sa tuktok ng kanilang ulo hanggang sa talampakan ng kanilang mga paa. Tinatawag namin silang gumaling, buo, at maayos sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang pananampalataya ay ang substansya ng mga bagay na inaasahan at bidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Tinatawag ka. Aming gumaling ngayon sa pangalan ni Jesus, pinasasalamatan ka. Aming Panginoon, ang pananampalataya ay tinatawag ang mga bagay na wala pa bilang kung ito ay narito na, at tinatawag ka naming gumaling, tinatawag ka naming ayos, tinatawag ka naming pinalaya, tinatawag naming na ang inyong mga kasal ay naibalik, tinatawag pa naming gumaling at buo ang inyong mga kasal. Isang panibagong sigla para sa mga kasal, isang panibagong sigla para sa mga bata. Tinatawag namin ang isang sariwang inumin ng iyong buhay na tubig sa kanila at sa ibabaw nila, Ama, na kanilang maunawaan. Na ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay nananatili magpakailanman. Dakila ang iyong katapatan sa kanila, O Diyos, na walang bagay, na masyadong malaki para sa iyo na harapin. Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, para sa iyong awa. Pinasasalamatan kita na ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga, at dakila ang iyong katapatan. Maaring isipin nila, Aba, ako'y isang matandang makasalanan. Sabihin mo lang sa pamamagitan ng biyaya, Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na sila'y iyong iniligtas, iyong pinalaya, at binigyan mo sila ng tiwala kung sino sila kay Kristo, Jesus, na ang mga mata ng kanilang pag-unawa ay maliwanagan, na malaman nila kung sino sila, pag-asa ng iyong pagtawag. Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na hindi na sila pinapabagsak ng kasalanan, na sila'y malaya at sila'y pinalaya sa pamamagitan ng iyong dugo at ng salita ng kanilang patotoo. At nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, na mayroon kang plano para sa kanilang buhay. Ama, pinasasalamatan kita. Banal na Espiritu, pinasasalamatan ka namin na ikaw ay naglilingkod sa kanila ngayon sa pangalan ni Jesus, na ipinapakita mo sa kanila gaano sila ka-espesyal na si Jesus. Pinayaran mo ang halaga para sa kanila, para sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at pagtitiis. Sabi mo, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, ang iyong kapayapaan, ang iyong shalom na kapayapaan, ang kapayapaang ibinibigay mo sa kanila. At Ama, pinasasalamatan kita, Panginoon, na ibinigay mo ito sa amin. Tinatanggap namin ang kapayapaang lampas sa lahat ng kaalaman. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tinatanggap namin. Kapayapaang iyon ngayon sa aming mga tahanan. Tinatanggap namin ang kapayapaan sa amin. Tinatanggap namin kagalakan. Tinatanggap namin ang pagdagsa ng iyong kagalakan. Ang kagalakan, ang Panginoon, ang ating lakas, kagalakang, di maipahayag at puno ng iyong kaluwalhatian. Ama, tinatanggap namin ito. Kapangyarihan laban sa espiritu ng depression ngayon sa pangalan ni Jesus. Inutusan kita na alisin ito sa kanila. Tinatawag namin na maging normal ang antas ng serotonin. Tinatawag namin na maging normal ang kanilang mga antas ng dopamine. Tinatawag namin ang kanilang mga hormone na umayon sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. Sa ibabaw ng kanilang ulo, Ama, tinatawag ko ang kanilang utak na gumana ayon sa nararapat at magliyab tulad ng nararapat. Gawin mo ang itinawag sa iyo ng Diyos mula pa sa simula ng mundo, maging buo. Kumaling ka, maging maayos ka sa pangalan ni Jesus. Nagsasalita tayo. Yan. Nagsasalita kami sa antas ng serotonin na maging normal sa pangalan ni Jesus. Gumagana ka ayon sa nararapat sa malaking at maliit na bituka. Tinatawag ka naming gumaling, buo at maayos sa pangalan ni Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Sabi mo, huwag mag-alala sa anuman. Aalisin namin ang pag-aalala sa aming panalangin, pero tinatanggap namin ang pag-aalala. Hindi lang namin aalisin ang pag-aalala sa aming panalangin, kundi kami, Ama, ay sumusuko at nakatayo sa pag-ibig dahil nauunawaan namin na mahal ako ng aking Ama. And kung mahal ako ng aking Ama, hawak niya ako. Hawak niya ang aking kamay. Hawak niya ako at pinoprotektahan ako. Nanonood siya sa akin. Mahal ako ng aking Ama. At nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Mag-practice ka lang ng ganyan ngayon. Sabihin mo ito buong araw.
Mahal ako ng aking ama. At maaari mong sabihin na hindi mo ito nararamdaman, maaaring maramdaman mong sobrang malayo ka na, kasalanan, anuman. Pero sinasabi ko sa iyo, ang perpektong pag-ibig ay nag-aalis ng lahat ng takot. Dahil ang takot ay may pagdurusa at ang natatakot ay hindi ginawang perpekto sa pag-ibig. At kailangan mong ilagay ang pag-ibig na yan sa loob mo. Mahal ako ng aking ama. Sabihin mo, yan buong araw, mahal ko ni Jesus. Mahal ako ng aking ama at mahal ko ang aking ama. Mahal niya ako at namatay siya para sa akin. Bumangon siyang muli para sa akin at pinalaya niya ako. Sabihin mo, kailangan mong maniwala dito. Pero sa pananampalataya, kailangan mong kausapin ang iyong bundok. Kailangan marinig ng iyong bundok ang iyong boses. May address ang iyong boses sa espiritual na mundo. Kailangan mong sabihin yan. Kailangan mong ipahayag yan. Kailangan mong sabihin ito mula sa iyong bibig. Kausapin ang iyong mga sitwasyon at sila ay magbabago. Sinasabi ko ito palagi. Ako ay pinahiran upang umunlad. Ako ay pinahiran at mayroon akong kakayahang makakuha ng kayamanan, hindi lang para ipunin ito para sa sarili ko, kundi para maging pagpapala sa iba. May mga baka ang aking ama sa libu-libong burol. Nagsasalita ako ng pagpapala at pagdami sa aking mga pananalapi. Mayroon akong supernatural na kakayahan na lumikha ng kayamanan. Mayroon akong supernatural na kakayahan na lumikha ng pananalapi para sa aking tahanan. And yan ang ginagawa ko. Sinasabi ko ito ulit. Sinasabi ko ito palagi. Sinasabi ko ito. Hindi ko namamalaya na sinasabi ko ito ng maraming beses. Ikaw, ang aking mga anak ay makapagsalita. Sinasabi ko ito. Ipinapahayag ko ito. Naniniwala ako dito. Pero sinasabi ko ito at sinasabi ko ito at sinasabi ko ito. Ang Panginoon ang aking pastol. Wala akong kakulangan. Pinapahiga niya ako sa mga luntiang pastulan. Pinapangunahan niya ako sa tabi ng mga tahimik na tubig. Wala akong kakulangan sa anumang buti. Ako ay nagbabayad ng ikapu at mayroon akong mga karapatan ng nagbabayad ng ikapu. And ang pagpapala ay nasa aking tahanan. Nakikita mo, gusto ko. Ang namakita mo, sabi ko na ang pagpapala ay nasa aking bahay. Ang pagpapala ay nasa aking mga aso. Ang pagpapala ay nasa kahit anong bagay na hinahawakan ko. Sabi niya, anuman ang hinahawakan ko ay magtatagumpay. Umuunlad. Pinagpapala ko sila sa ngalan ni Jesus. Umunlad tayo sa lahat ng bagay na hinahawakan natin. Tayo ang magiging ulo at hindi buntot, nasa itaas at hindi sa ibaba. Kailangan mong simulan ang pagsasabi ng mga bagay na iyon. Kailangan mong maniwala dito at basahin ito. Kailangan mong simulan na i-quote mo yan mula sa iyong bibig. Kausapin mo ang iyong mga sitwasyon at sinasabi ko, sa iyo ang pagbabago. Maaring hindi ito mangyari agad-agad. Tulad ng sinabi ko, dahil matagal ka nang nagsasalita ng ganyan. Pero sinasabi ko sa iyo, ang pananampalataya ay tinatawag ang mga bagay na wala pa, na parang narito na sila. Patuloy mong kausapin ito. Patuloy mong kausapin ito. Patuloy mong kausapin ito. At makikita mong umiikot ang barko. Matagal. Titanic. Masama yan. Masama yan, anuman ang tawag sa malaking barko. Okay? Isang malaking cruise ship. Matagal ang pag-ikot nito kapag itinakda mo ang direksyon nito. Dahil malaking bangka ito, pero sinasabi ko sa iyo, babaligtarin mo ang barkong iyon at hindi ito lulubog tulad ng agos. Sa loob nito, bababaguhin mo ang iyong mga sitwasyon sa pamamagitan ng mga sinasabi mo mula sa iyong bibig. Nabubuhay ka sa mga sinabi mo kahapon. Sinasabi ko sa iyo, ang mga sinasabi mo mula sa iyong bibig ay kung ano ang iyong buhay ngayon at kung ano ang iyong mabubuhay bukas. Pero simulan mong magsalita mula sa iyong bibig, mga magagandang bagay. And what? Nasa iyong bibig ang buhay at ang kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. Tandaan mo yan. Sinasabi ng Biblia iyon. Nasa kapangyarihan ng iyong dila ang buhay at kamatayan, hindi sa akin at sa iyo. Ano ang ibig sabihin yan? May kakayahan ka bang lumikha ng buhay? O may kakayahan ka bang lumikha ng kamatayan sa pamamagitan ng iyong mga salita? At nagsasalita ka mula sa iyong bibig ng lahat ng uri ng masamang bagay. Well, wala namang kwenta ang mga asawa ko at kung sino-sino pa. Hindi siya kailanman pupunta. Siya ay lasing. Lasing ang daddy niya. Ang kanyang lolo, lasing. At palagi silang magiging lasing. At wala tayong makukuha na iba sa kanyang tahanan. Well, palagi silang gumagamit ng droga. Pinalo niya ang kanyang asawa. Lahat ito, ano ang sinasabi mo mula sa iyong bibig? Hindi ako kailanman magiging malaya. Hindi ako kailanman gagaling. Hindi ko kailanman makukuha ito. Iyan ang makukuha mo. Dahil sasalita ka.
sa iyong buhay, nagsasalita ka sa iyong mga sitwasyon, at aanihin mo ang mga bagay na itinatanim mo mula sa iyong bibig. Kailangan mong magtanim ng magagandang bagay. Kailangan mong magsalita ng magagandang bagay at magsisimula kang makakita ng magagandang bagay sa iyong buhay. Tiwala ka sa akin, produkto ako ng sinasabi ko. Nangyayari ito bagkat. Kailangan mong kausapin ang iyong mga sitwasyon sa ibang paraan. At ganyan. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng iyong dila. At karamihan sa mga tao ayaw marinig iyon. Pero ikaw ay isang produkto. Lahat ng iyong nararanasan, lahat ng iyong ginagawa ay produkto ng mga sinabi mo sa loob ng mga taon, ng mga salitang sinabi ng iba sa iyo. May ilang tao na namumuhay sa ilalim ng mga sumpa ng salita at kailangan mong kausapin ang mga sumpa ng salita at sabihin, kinokondena ko ang mga salitang iyon. Bawat tila na tumataas laban sa akin, kinokondena ko ito. Nahuhulog sila sa lupa. Sabihin mo, hindi ko payagan yon. Yung salitang iyon ay dapat magbunga sa aking buhay. Hindi mo susumpain gamit ang iyong bibig. Wala akong pakialam kung sino ka. Mga sumpa ng salita, mga mangkukulam, mga salamangkero, lahat ng klase ng bagay, hindi ka magsasalita laban sa akin. Bumabalik ito sa iyong boomerang, bumabalik ito sa isang boomerang. Kailangan mong maniwala dyan. Kailangan mong maniwala na mayroon kang kapangyarihan at autoridad na iyon. Lahat ng sinasabi ng mga tao laban sa iyo para sumpain ka, bumabalik ito sa kanila. Doble. At ito ay isang boomerang. Bumabalik. Bumabalik ito sa iyo. Hindi ito dumarating sa akin. Biniyayaan ako. Hindi mo masusumpa ang sino mang biniyayaan ng Diyos. Biniyayaan ako. Biniyayaan ako. Biniyayaan ako. Biniyayaan ako. Biniyayaan ako. Biniyayaan ako. Hindi mo masusumpa ang sino mang biniyayaan ng Diyos. Naglalakad ako sa biyaya at pabor ng Panginoon. At naglalakad kami, ang mga anak ko, ang asawa ko, naglalakad kami sa pabor ng Panginoon. Hindi mo susumpa ang sino mang biniyayaan ng Diyos. Kailangan mong maunawaan. Kailangan mong maunawaan kung sino ka. Kailangan mong maunawaan na mahal ka ni Jesus at ayaw niyang may masama na mangyari sa iyo. And marami sa atin, tulad ng sinabi ko, nagsasalita ka na at sinasabi mo na ito. At ikaw ay produkto ng mga pinaniniwalaan at sinasabi mo. Kaya kailangan mong baguhin ang mga bagay na yon. And si Jesus ay tutulong sa iyo. Sasabihin niya, banal na espiritu, alam mo, inabot ako ng mahabang panahon bago ako makapasok doon at simulan ito. Hindi tulad ng sinabi ko, hindi ito nangyari sa isang gabi. Pero inabot ito ng matinding determinasyon. Tibay ng bulldog sa isang buto. Sabi ko, kumakapit ako dito. Hindi ko ito bibitawan. At isasagawa ko ito, isasagawa ko ang buhay na ito. At ako ang magiging biyaya. At maglalakad ako sa biyaya. At maglalakad ako sa pagpapagaling. At sa maglalakad ako sa kalayaan. At makikita ng mga tao sa paligid ko ang kaluwalhatian. Well, sinasabi ko ito palagi, gaano katagal ang video? 29 minuto? Okay. Matagal na akong naghintay. Hayaan mong tapusin ko na ito. Pwede akong makipag-usap. Ganito buong araw, mga kaibigan. Nasa akin ito. Hindi lang ito, hindi lang ito. Ganito ang pamumuhay namin. At ito ang pinaniniwalaan ko ng buong puso. Okay? Sige, ilagay mo ang ngiti sa iyong mukha. Oh, pakisubscribe. Pakisubscribe sa channel ko kung nanonood ka pa nito at hindi ka pa nag-click out. And kung gusto mo ito, magiging biyaya ito. Bumili kami ng mga unan na ito, masaya ito, sana hindi ito marumi. Pero malamang marumi ito. Magaling maglaro ng mga yon ang aking maliit na babae. Kung maaari, komento sa ibaba. Isang magandang bagay, sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood. Naiintriga ako kung nasaan ang lahat. Huwag mong sabihin sa amin ang iyong street address o ang maliit mong bayan. Sabihin mo lang na nanonood kami mula sa estadong ito, nanonood mula sa bansang ito at palaging pagpalain ka. Gusto kong makita kung nasaan ang mga tao at kung saan ka pinagpapala. Sige, ilagay mo ang nangiti sa iyong mukha at ang kaluluwa sa iyong puso. Mahal na mahal ka ni Jesus at mahal ka namin at magkikita-kita tayo sa susunod. Pagpalain kayong lahat. Paalam.